Hey, good morning, guys. So, we are at anchor right now. So, yung kurahime. It means nga wala agad-agad ng barko. Mhm. So, namin sa Batangas karon waiting for kuhan, kaning berthing. So, namin gipaabot nga barko. Actually, ang pangalan sa barko kay si kuhan. Yeah, si Levick Plover. So, napa siya sa muang dungguanan sa may GCB North. So, mo ni guys ang kuhan, kining ARPA. So kaning ARPA, mo ni gamit namo for navigation. So once mag-navigar mi, so diri magtan-aw sa amuang coastline and sa mga target pod. So I'll just give you the example. So si Liwick Plover, so amo nang gi-kuan ang target. So makibaw mi ani kung kuan pili amo ang CPA. It means closest point of approach. So, once kaning CPA, masiro ni siya, it means nga magkabangga yung barko. So, na siya ka-simple. Kay ang kuan man god, ang dagat is wala siya kuan kining dalan dili pa sa kuan. So, bisag asa agi ang mga kuan daghang magkusing sa imuha. So, mo to siya. So, aside from that, kinahanglan ang barko nga kuan nasa siya sa ni EIS para mahibawan ng pangalan. Kung wala EIS, makuha lang gyapon nimo ang iyang closest point of approach pero moto dili nimo siya mahibawan ang pangalan unless makita nimo ang pangalan niya visually. So mo ni siya ang kuan among EIS. So maghatag nig details sa uban nga barko like for example sa mua makibaw ang pikas nga barko nga nasa EIS sa among pangalan o among destination pilay course na mo pilay speed asa mo exact location mohatag siya mga data sa ubang nga barko. So via satellite ni siya tapos ma-receive po nila sa pikas. So naamo ang GPS. So yung GPS mohatag ni siya og position na mo. So di gyud mi nagbase actually og ang distance to go. And then so mao po ni siya. So same thing ato pero lahi ni siya ga function sa pikas. So mo ni mong timon. Timon. So napa ni siya autopilot guys. So na ni mo auto hand and NFU then follow up. So kung nabawa na is sa autopilot is dili na wala na timonil. So imo lang nang iset there imo iset sample kani imo siyang iset sa kuan. So mutunong na siya ngadto automatic na iyang itimo ng barko. So iset lang nimo for example 305 315 ana 305 automatic na siya mukha ang barko but kani nga barko 5 degrees lang ka pag more than 5 degrees imo siyang ibutang sa hand steering. So ang non-follow up mo siya non-follow up iyanana nimo na kani siya pag ibutang na ginani mo dire it means nga ato na kasi emergency steering mo na pinaka last kuan na mo ano na pinaka last resort na mo sa timon. And then dili nimo hibawaan og pila ka degrees imong ihatag and tawa ang kuan kanang kuan niya weather indicator. So natanan diha akong i-explain niya ang motor number 1 number 2 gamiton telepono sa bridge PE system mag-announce ko sa mga taong standby. So anhi iyon lang yun nimo tapos pinduton nimo ning cabin and pass and mag-alarm ka gamito na din nimo ni. So mao ni siya. So kani siya mo ni sa telegraph sa engine. So natay stop
dead slow and dead slow pod. So kani siya is astern, kani is ahead. So imula na siyang ikuan, ibutang sa mga kuan. So mo na siya kung imong ipadagan og kuan, abante, slow ahead, hantad nga makahunat ang barko, imo nang inabol. So depende na sa makina kung unsa silang wasa mag na full. So mo ni mga indicator niya, RPM, and then kani siya. So pump mark indicator kani siya. So na mga control dire kung mag-alarma, so imo lang ning i-stop, stop alarm, din tawag ka sa makina. And then kani mo ni siya thruster na mo. So mo ni sa stern and bow. So mo ni siyang operational niya kung support or starboard ka, di mo lang na siya. So na siya mga command like half, quarter, and full. So pinaka full niya kanilang na puti. So di ba siya kutok, dili na siya mo pwede dire kay mag-trip ang generator. So ano siya. So pag-on ani kanilang imong pinduton sa exhaust niya. Tapos standby nimo, tapos run. So okay na siya. Tapos testingan na nimo dire. So same sa pikas. So mo yung mga flag na mo, mga signal flag ni actually. Yung mga Alpha, Bravo na nakasuwat og unsay iyahang kuan, iyang mga meaning. So na diri tanan. And then mo sa diri. So man. Kani mga amuang alasan sa pila ka knots ang daga na mo, RPM, weather indicator, kilometer kung tagilid ang barko, yes, wind speed, and then wind direction. So so maman yung kuan, tapos mo na yung VHF sa taon kabuo, nakasit na siya sa channel 16. So in case of distress, iwan ni pinduto na siya, or tawag kag medi supportable plans in case of emergency manida doon na mo mga portable nga kuan VHF kay pag nana ka sa kuan sana lifeboat, so kinahanglanan naman na siya. And then last, this is the MFHF radio. So actually talagsa na yung gamiton, but importante nga po na kay ang range pagod atong VHF is only 50 miles, kanyang over 200 miles. So guys, mga to, thank you.